Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is atin pong pag-uusapan ang mga pinakasariwang update dito sa Miss Universe 2024 na gaganapin sa Mexico. Ating pag-uusapan ang mga sentimiento rin ng mga Pinoy na karamihan sa mga Pinoy ay ayaw na si Miss Universe 2018 Catriona Gray ang magiging commentator host dito sa nasabing beauty pageant. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Ang mga pinaka-latest at pinakasariwang kaganapan dito sa Miss Universe 2024 ay inihahatid po ng ating YouTube channel. Kasi natapos na nga po itong Miss Grand International at tinututukan natin itong naging journey ni CJ Opiaza na kung saan is nagtapos siya bilang first runner-up. So ngayon naman, ang mga Pinoy ay all eyes na naman dito sa Miss Universe. So ito yung ating tututukan mga kapolitika, itong maging journey at maging kapalaran ng ating pambato na si Chelsea Manalo. And the other day is ating napag-usapan itong si Chelsea na kung saan is prinomote ni Anjak Rautatip at nitong Osmil sa live nila dito sa social media. Kasi doon sa nauna nilang live ay parang hindi daw nila nagustuhan itong si Chelsea Manalo base dito sa naging expression ng mukha ni Osmil, kasi nagkaroon sila ng mga hotpicks at hindi kasali doon si Chelsea Manalo. So meron silang part 2 kasi sa tingin ko ay natakot yun sila dito sa pag-boycott ng mga Pinoy kasi nagda-divert na ang atensyon ng mga Pinoy sa Miss Grand International. So ayaw nila na makunan ng audience or mabawasan ng audience dito. Majority ng mga Pinoy ay mapupunta sa Miss Grand International. So yung part 2 nila is gusto na daw nila itong si Chelsea Manalo. At sabay doon pag-promote ng kanilang app na ang sinasabi nila ay pwede daw doon bumoto sa app. So meron pong messaging yun at ang context ng kanilang sinabi ay kayong mga Pinoy, tayong mga Pinoy ay kinakailangan mag-download na daw ng app at bumoto doon. So yun po ang ibig sabihin or mensahe dito sa pag-promote kay Chelsea Manalo. So aside from this mga kapolitika is usap-usapan pala ngayon online itong pag-restrict ng video ni Chelsea Manalo kasi nakikita natin doon sa page ng Miss Universe ay nakikita natin na kung saan ay exclusive lang sa Pilipinas mapapanood yung kanyang video. So ibig sabihin hindi ito mapapanood sa ibang bansa. At umani nga ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga Pinoy at palaisipan bakit naka-restrict yung iba naka-public naman. So yung interpretation ko dito mga kapolitika ay siguro ayaw nila na magkaroon ng mga negatibong komento itong mga Pinoy at mababasa ng taga-ibang bansa. So baka maging viral or ma-impluwensyahan yung mga taga-ibang bansa dito dahil nga hindi pa ang mga Pinoy ay hindi pa nakalimot dito sa ginawa ng MU kay Michelle Marquez T. So yun ang aking interpretation. And somehow is siguro ito ay tinitingnan rin nila kung ano ba ang reaksyon ng mga Pinoy dito sa ating pambato, kung si Chelsea Manalo ba ay all out ang mga support ng mga Pinoy or medyo nag-decline talaga, which I believe na talagang nabawasan, nag-decrease ang support ng mga Pinoy dito sa Miss Universe dahil nga dito sa pagluluto-luto nila ng mga winners. Now on the other hand naman is atin rin palang pag-uusapan itong si Catriona Gray kasi ngayon ay controversial at talagang marami sa mga netizen ang napareact kasi siya naman ngayon ang itong commentator host. So ang sinasabi ng iba ay medyo may hindi daw magandang dala itong si Catriona Gray kasi ang gusto nila ay main host na itong si Catriona or judge. So hindi pwede siya sa judge kasi mabuko itong mga mekos-mekos nila dito sa pagpipili ng mga winners. Ito yung basa ko dito or interpret bakit hindi nila nilalagay sa doon sa selection committee itong si Catriona Gray. So hanggang commentator host lang talaga itong ating Miss Universe 2018 at hindi rin nila nilalagay dito sa main host. So basically mga kapolitika, ang sinasabi dito ng mga Pinoy sa comment section kasi ngayon ay mainit at hot topic nga itong si Catriona na pag nagiging commentator host daw itong si Catriona ay yung mga ipinapadala natin dito ay olats. So talo kumbaga ang mga ipinapadala natin. So merong pattern daw na pag itong dapat na rin mga kapolitika sa tingin ko lang na itong si Catriona ay dapat dinecline niya na lang itong offer. Kasi sa tingin naman natin ay ang mga Pinoy nagagamit lang dito para kahit olats nga itong ating mga pambato ay meron pa rin tayong reason na manood doon at
it is because of Catriona Gray. Okay, so nakikita yung pattern din doon sa Miss Cosmo na kumuha sila ng isang popular na Filipino personality para kunwari is andun yung ating representative at manood tayo kasi magagaling naman yung mga host natin. So ganito rin ang ginagawa ng Miss Universe. So hindi nila sinasali sa selection committee at dito lang siya sa commentator host para meron pa ring reason ang mga Pinoy na manood dito sa kanilang show. So ito yung nakikita ng mga karamihan sa mga Pinoy at nagko-comment doon sa comment section, which I agree and I believe kasi sa tinagal-tagal na lumipas ay hindi pa natin nakikita na itong si Anja Crotatip ng humawak ng Miss Universe ay hindi pa nakapag-judge itong si Catriona Gray. So palaisipan ito sa mga Pinoy, mga kapolitika at umaani ngayon ng samot-saring reaksyon na dapat is nag-decline na lang din itong si Catriona Gray kasi parang sinasabi ng mga netizen ay parang alam na nila ang magiging resulta dito sa Miss Universe 2024. Okay, so ito ngayon ang mainit na pinag-uusapan at diskusyon talaga online. So ano ba sa tingin nyo mga kapolitika, may posibilidad kaya na maulit na naman itong mga naging kapalaran? Example na lang itong si Celeste Cortesi, itong si Rabia Mateo at the same time itong kay Michelle Marquez D. Okay, dapat is madala na rin ang mga Pinoy kasi nakikita ko rin doon sa mga comment section na meron pa rin mga bumuboto at nagda-download nitong app nila. Okay, so hindi natin mapaparating yung mensahe natin kung patuloy pa rin tayong magpapadala. So pwede naman nating suportahan itong si Chelsea Manalo, which magpapadala lang tayo ng mga inspirational message sa kanya, but mag-effort po na magbayad or gumastos dito is wag na po. Okay, yun lang po ang aking personal na advice. So tayo naman is hindi naman tayo naniniwala sa malas, but ang sinasabi ng mga netizen, pag daw itong si Catriona Gray ang nagko-commentator host ay minamalas daw itong ating mga kandidata. Naniniwala ba kayo mga kapolitika? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.